Tatlo naman po ang nasawi at mahigit 1,000 pamilya ang kinailangang ilikas sa evacuation center dahil sa matinding pagbahang naranasan sa may Cagayan de Oro. Kahit humupa na, perwisyo pa rin daw ang dulot ng putik na iniwan ng baha. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Isang araw matapos ang mga pagbaha sa Cagayan de Oro na nagdulot ng pagka-stranded ng marami at biglaang paglilikas. Ganap nang humupa ang bahang idinulot ng 6 na oras na ulan. Gayunman may mahihinang pag-ulan na nagpalapot sa putik na iniwan ng baha. Halos lahat tuloy ng mga dumaraang motorsiklo ay nagsisisemplang. Binotahan na ng tubig ang kalsada pero di umubra. Wala pang inilalabas na opisyal na taya ng halaga ng pinsala sa ari-arian, yung CDRMO at maging yung PDRMO. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung mga sasakyan dito na talaga namang nakalubog kahapon. Karamihan dito ay nakalubog pa rin sa putik. Marami dito ay hindi na mapaandar. Yung iba kanina ay ni-record na lamang. Bakas pa rin ang iniwang dumi ng baha, lalo't katumbas daw ang ulan ng normal na ibinubuhos sa loob ng 16 na araw. Yung mga estudyanteng na stranded sa abot dibdib na baha, mag-uumaga na nang maisakay sa mga 6x6 trucks. Hindi na kami pinawi ng mga faculty kasi lampas ulo na yung kasi yung baha. Yung walang tubig, yung walang pagkain. At yung mga sasakyang inanod ng baha, nagkalat pa ang ilan tuluyang tumagilid. At hindi rin pinatawad ang mga mall at hotel. Habang ang mga bahay nabalot ng putik. Ang bahay niyang ito, bahagi na lang ng palikuran at ilang haligi ang naiwan dahil sa lumagasang baha. Lalong masaklap ang sinapit ng 80 anyos na si Virgilio Torno na tinangay naman ng ilog habang tumatawid sa tulay. Natagpuan ng bangkay niya. Wala na ring buhay ang 14 anyos na lalaking ito na nabagsakan ng pader at puno habang lumilikas. Sa tala ng CDRMO ng Cagayan de Oro, 3 ang nasawi at higit 1,000 pamilya ang kinailangang ilikas sa evacuation center. Hindi raw sila kinulang sa abiso. Sadyang nakagugulat lang daw ang dami at tagal ng ulan na nagdulot ng baha. Iba raw ito sa bahang dala ng bagyong Sendong noong 2011 na sa bundok naman ang galing. Yung ulan na galing sa bundok, nung bumaba siya, doon meron kasi kaming problema sa drainage namin, plus yung mga basura. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Steve Dailisan, GMA News.